pinag-uusapan ng mga anchors ng 1PH, sa 13 majority senators, kailangan ng 3 sa minority na babaliktad para makasecure ng conviction ni BP Sara. So ang tanong, sino yung 3 na babaliktad from minority senators? Ito, si Ronald Llamas, isang political analyst kuno. Meron siyang pinangalanang 3. Pakinggan natin at tingnan natin kung posible bang babaliktad itong 3 ito. Votes na nakikita natin dito, I mean, to get the magic 16. Is it even realistic at this point? Sino maisip natin in both sides? So now you have 13 sa majority, di ba? Some believe it's not a given that 13 Okay, even if it's will go with their conscience. Let's assume it's not a given. But if you're to be generous and you have 13 already, sino yung 3 na pwede Assuming, even with the generosity already sino yung 3 na pwede mong kunin dun sa minority? Hindi ako magugulat sa 2 milyar. No? Na pwede bumaliktad. Labing ano pa lang yun. Hindi ako magugulat sa isang Bongo. Yun ang makina. Yan dalawang magkapatid na bilyar at si Bongo daw ang pwedeng babaliktad at boboto para sa conviction ni BP Sara. Ano ba to? Political analyst ba ito? Okay, tuloy natin. Yun ang magulat, di ba? Counterpunch of the century. Ano siya yung pinakamaraming Damocles sword sa ulo? Si Solar Mommy. Si Negarda, Solar yeah. Mom. Negarda. Isa rin yun. Diba Solar Mom? Medyo, Potential din yun. No? Potential din she's yun. known for, very Yung pagtanggap sa kanya. dexterous, dialectical, Kasi yung double negation. Iba kasi yung pagtalo niya. Iba kasi yung pagtalo niya sa majority dahil masama loob sa kanya. Pero iba kasi yung pagboto sa to convict or not. Correct. So magkaiba yun. So hindi ako magugulat kung sakaling Pero basta kagulat yung Bongo. talaga. Oo. Nakagulat na magkaroon siya ng tapang, to be honest, about it sa iyo. Tingin mo si Bongo kung papakamatay para That's a good Kasi point. Pero dati na silang may tatay ano ni talaga Sara, di ba? Na, pero yung tatay ni Sara, ano sasabihin sa kanya? Pero kahit ano sabihin kasi ng tatay, nandun na siya sa ICC. So, Game over na. kumbaga hindi questionable, Tawagan ka doon. hindi questionable yung loyalty sa tatay. sabihin Pero na sa It's a anak, different thing for sabihin na ano. ng tatay, bossing, ayaw kita samahan dyan eh. Which is what Bongo is, what those position is. Pero pa, bossing, bigyan mo na sa akin to. Sinasabi, hindi ko naman sinasabi. Sinasabi ko lang na may ganong klaseng pass. What if si Bato ang bumaliktad para lang maging safe siya? Biglang, wala nang waran. Biglang wala nang waran. Too much water under the bridge. Di mo binitaga sa bato yun. Mas naluwag na kaano Too much na. water under the bridge. Marami lang kapulan sa stairs. Yeah. Barilan sa Senado. Tsaka siya yung ng tukhang sa yung Pero implementer. kung makikita nyo, after ng mga events na yan, very scarce si Bongo. Yeah, Ano siya nakita dun sa Yeah, Blue yeah. Ribbon yung Quiet, Twitter, quiet. di ba? Absent siya, di ba? Hindi mo nakita. Parang Bato rin yung naging scars siya bigla nung last November, di ba? Parang may ganyan eh. Ano naman ako sinasabi? Sinasabi ko lang, ay huwag kayong magulat kung sakali mangyari. Bongo, Wala, masyadong weirdo itong pag-predict ni Ronald Llamas. Never, para sa akin never na babaliktad si Senator Bongo. Ngayon pa, na nandun na si Tatay Digong, nakakulong na, tapos tatalikuran pa niya si BP Sara nang dahil lang sa ICC warrant of arrest. Yung loyalty ni Bongo sa mga Duterte is to me beyond question. Parehas sila ng loyalty ni Senator Bato. Kaya hindi babaliktad si Senator Bongo. Of all, basta yung Duterte Black, walang babaliktad yan. Bongo, Padilla, Aimee, sino pa?
Bongo, ay 5 sila. Oh. Bato, Bongo, Aimee, Padilla, and Marcoleta. Yan yung Duterte Black. Hindi yan babaliktad. So yung magkapatid na Cayetano, hindi rin babaliktad yan. Magkapatid na Bilyar, hindi. Kahit takutin mo pa yan ng kaso. May nabasa akong post na meron dang kumausap sa ama ng 2 Bilyar. Sabi na, let's just see each other in court. Ganon. After all, na nagsabi si Camille Villar na mas masahol pa sa Judas ang kakala sa atin, tapos boboto pa ng conviction ni BP Sara. So, to me, wala na talagang babaliktad yung siyam. Kaya problemado itong mga DDH, itong mga napakinggan natin ng mga political analyst, mga DDH yan mga kakamping yan Alam nila na kahit sa 13 na majority senators, hindi pa yan sigurado na boboto ng conviction. Ang nakikita ko dyan, ulit-ulit yung sinasabi si Senator Subiri. Never yan na magboto ng conviction. It's either acquittal or abstention. Si Escudero, kita nyo yung the way he handles the proceedings, napakapatas. Hindi rin sila makasigurado kay Escudero. All others, bigay mo na yan. So, of the 13 majority, 2 alanganin, kaya 11 lang ang sigurado na conviction ang boto nila. So, paano pa yan? Wala. Panawagan ni Ombudsman Boying Rimulya. Sabi niya, maging disente naman tayong mga tao. Nanawagan si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa mga opisyal ng pamahalaan na pairalin ang disente at tapat na paglilingkod sa publiko sa pamamagitan ng pag-iwas sa conflict of interest. Sabi niya, itong conflict of interest, tigilan na natin. Let's set a standard in our country of decency. Maging disente naman tayong mga tao. Wow, palakpak naman dyan. Napakadisente na ombudsman. Sa lahat ng ombudsman na duman sa ating bansa, si Boying Rimulya na kaya ang pinakadisente sa tanan? Ano sa tingin nyo? Iginiit din ni Rimulya na hindi dapat pagsabayin ang negosyo at panunungkulan sa gobyerno. Tama na yan! Magnegosyo ka kung gusto mo, pero huwag kang magpopolitika. Maganda namang, ideally, magandang panawagan ito. Kaya lang, ang problema is yung credibility. How credible is our ombudsman na magsabi na maging disente naman kayo? Ang tingin niya sa sarili niya, napakadisente. Yan ang ibig sabihin niyan Kasi hindi ka naman mananawagan na maging disente kayo kung tingin mo sarili mo, hindi ka disente. So tingin ni Ombudsman Boying Rimulya, disente siya. Ito ngayon problema. Pinapaniwalaan ba siya ng taong bayan? Tingnan natin ang reaksyon. 7,900 ang nag-react. 6,100 tinatawanan siya. 1,500 galit. 217 lang ang nag-like, naniniwala sa kanya. Yan po ang pinaka-dissenting ombudsman sa kasaysayan ng Pilipinas. Percentage, mga 98% hindi naniniwala sa kanya. No problem. Dapat nga sana maging disente tayo. Kaya lang, depende kasi yan sa leadership Sa amin sa military, yung experience ko
walang masasamang sundalo. There is only good or bad commander sa amin. Ang experience ko, kung ang commander sa unit, yung professional, trabaho lang. Yung sundalo sa baba, ganon din ang ginagawa.